Good day mga Team Mitikuloso. Home service auto detailing muna tayo ngayon, no? So may tumawag sa atin last week at nagpapa-home service ito. Napanood daw niya tayo sa YouTube and gusto daw niya ipagawa ang mga sasakyan niya. Laking tulong talaga ng social media na platform na ito, no? Kahit pa paano, napapansin tayo. Ngayon, on the way na tayo kay client. Actually, wala akong idea kung ano yung status na ipapagawa ni client. Basta exterior and glass. So, ready naman tayo sa mga gamit na kailangan natin, no? So, ngayon, andito na tayo sa Magallanes Village. First time natin makapunta dito at mukhang ibang level ang mga nakatira dito. BMW 320. Classic car, no? Maganda pa din siya. Issue nito is repainted siya. Sa itsura niya, mukhang hindi siya napolish ng maayos. Poor gloss and based sa pagkaka-repaint niya, ang judgment ko is medyo hindi pulido yung pagkaka-repaint niya. So, siguro sa lack of preparation, mga ganun. So, magagawa ko dito is paint correction hanggang sa kaya lang. So, bago tayo gumawa sa body paint, decontamination muna tayo. So, nag-uumpisa muna ako sa wheels bago sa body paint. So, dyan mapapansin nyo yung body paint niya, talagang poor gloss siya. So, dito mag-uumpisa ako sa wheels muna. So, solo tayo ngayon, so gapang lang tayo. Dito, ginamitan natin siya ng iron decontaminant para ma-breakdown yung mga kumapit na dumi sa kanya. At syempre, yung brake dust na din. Ang ginamit natin dito is si Guapo. Andiyan na din yung price dyan, post ko sa screen kung kailangan nyo nito. So, ang feedback ko dito sa chemical lang ito ay effective siya. Mura pa siya compared sa iba. Ginamitan ko din siya ng detailing brush at sinabayan ng shampoo. Ang foam maker ko dyan is si IK Foam. Mukha lang siyang aksayado, no? Pero ang laki na matitipid nyo dito. Lalo na pag may foam maker kayo. May kamahalan nga lang si IK Foam pero in the long run, mararamdaman nyo na sulit pala at napakalaki ng nasave nyo. Ginagamitan ko din siya ng wheel woolly para sa inner part ng mugs natin. Sobrang essential nito para malinis din natin yung kaloob-looban niya. Kung kailangan nyo nito, ayan, post ko siya sa screen. Kita nyo naman, talagang naabot niya yung mga kaloob-looban. So, sa part na to, no, parang hindi pa siya nalilinis ng yung loob niya. Laging yung outer part lang. So, laking tulong ito, no? Kesa naman ilagay niyo yung kamay niyo dyan. Paano magkakasya yan? Kaya, gumamit kayo ng stick, mga ganun-ganun. At least ito, laking tulong. Ginagamitan din natin ng drill brush para naman sa goma o gulong niya. Pwede din naman ng brush lang o manual. Sa akin kasi, nagagamit ko din ito sa interior o sa loob ng sasakyan. And syempre, pang bahay na din, multipurpose ba? APC, All-Purpose Cleaner. Binubugahan ko din siya. Dagdag tulong para ma-breakdown pa yung mga dumi. Dami arte, no? Syempre, mitikuloso eh. Syempre! So, ayan, paulit-ulit lang ako ng process hanggang sa ma-eliminate ko yung mga dumi. Then, pag wala na, lipat naman tayo sa kabilang gulong. Ganun lang. Hanggang sa okay na siya, move na tayo sa susunod na gulong naman. So, apat to, no? Nag-iisa lang tayo, no? Gapang lang ng gapang hanggang sa matapos. Ayan, tapos na tayo sa wheels. Glass detailing naman tayo. Watermark removal. May vlog ako nito, no? Check nyo lang sa channel ko. Pa 100k views na siya. Same lang din naman yung procedure. Kung gusto nyo o interesado kayo mag-DIY, check nyo lang po itong channel ko and yung vlog na yan tungkol sa watermark removal. Shampoo na tayo. Gamit ko naman dito na foam maker is si Foam It PH. 3 years na to, no? Simula nung na-purchase ko. Pero okay pa din siya. Quality talaga product nila. Foam It PH, baka naman. Kung kailangan nyo nito, check nyo lang yung FB page nila.
Shampoo naman na gamit ko dito is yung IGC o Intergalactic Chemicals. Filipino made siya, goods na din siya, and mura pa. No contact wash ako dito. Let it dwell lang, then banlaw. Wala muna wash meat o microfiber para ma-breakdown yung ibang stain niya o dumi niya. Parang babad lang ng damit, parang sabon muna para lumambot ito. Dito sa paraan na to, may iwasan natin yung dagdag na gasgas niya. Next step ko naman is clay detailing. Ang purpose naman nito ay para ma-remove pa natin yung contamination niya o libag-libag ba. Makakatulong ito para maging smooth yung body painted surface natin para pag polish tayo, hindi kakapit yung dumi o contamination sa polishing pads natin. Dahil pag kumapit yan, possible na magdagdag pa tayo ng defect o scratch. Ang gamit ko naman na clay dito is si Chemical Guys. Ito, post ko ulit sa screen kung kailangan nila. After clay, APC and detailing brush naman ako. Para sa mga singit-singit. Paulit-ulit lang hanggang sa ma-eliminate ko lahat ng dumi hanggang kaya. Ito yung literal na premium wash. Napaka-importante nito. Kailangan talaga matinding preparation bago tayo mag-move on sa next step, which is paint correction o polishing. After premium wash, ito na yung paint status niya. Given, madami talaga siyang swirl marks o scratches. Alalay lang ako dito dahil repainted ito. Nag-safety tape na din tayo to avoid contact sa mga trim parts niya. By panel lang ang galaw ko dito, so nag-test ako ng isa para mapakita sa inyo yung result. So yan yung before and after. So kung titignan nyo, itong front door, ang dami niyang swirl marks. Then yung pinalish ko, ito siya. So yan, nakuha pa siya. Medyo may mga scratch pa natira pero hindi ko na siya kailangan sagadin. Kasi baka matiin paint pa eh. Ito yung process ko, 2 pads lang ang gamit ko, no? Isang coarse pad and coarse compound, and fine pad and fine compound. So yung coarse pad, yan yung parang cutting compound. So sa Rupes, ang tawag sa kanya, coarse compound. Then fine pad, ang ginamit ko dyan si Uno Protect as pa finishing lang. And gumagamit din ako ng iba't ibang polisher, yung angkop sa size nung panel. Tapos dito sa part na to, last part ko na yun last panel ko na yun, na-polish ko na lahat. Hindi ko na napakita dahil nga sa nag-iisa tayo at sobrang busy, nag-aabol din ako ng oras dahil padilim na. So ayan, yung mga oras na yan, kinakausap ko na lang sarili ko na konti na lang, matatapos na. And the result, eto siya. Very satisfying naman. Kahit pagod na pagod ako nung natapos ko, iba yung tuwa ko eh. Parang proud na proud ako sa sarili ko. Kahit ako lang ang nakakaalam. Basta, ramdam ko na yun. Yan na yung pinaka-fulfillment ko pagka nagawa ko yan. Kahit ako mismo, hindi ako makapaniwala matatapos ko yan eh. Then, pakita ko sa inyo yung mga gamit ko, yung ginagamit ko. Tapos, ayan, magulo, ganyan talaga. Then, ito yung mga microfiber natin, wash meat, etc. Polishing pads, yung drill brush natin, si Makita, tapos mga microfiber na kalat, tapos itong mga chemicals natin. So, ito yung mga ginamit natin, si Seriglass para sa glass polishing, which is di ko napakita. Ayan yung sa Watermark si Pristine. Then, tire wax ni Soft 99. Puso coat sa Soft 99. Tapos yung Glaco for glass. So wala tayong tinitipid dyan o lahat ng ginagamit natin dyan is quality products. Sa compound naman, yung ginamit natin kanina, ito mapapansin nyo, si Rupes coarse compound, pang DA siya, dual action. Then si Uno Protect. Then yung mga polisher natin, ito iba't ibang size din. Syempre yung right tool for the right job. So meron tayong 3-inch, tapos yung nano polisher natin. Then si Makita na pang 5-inch. Then, APC and degreaser. So, ang gamit natin si Megwars. Tapos, post ko sa screen dyan kung ano yung mga kailangan nyo. Then, IK foam. Tapos, yung sakyan natin, ang dumi. Gusto din magpa-detail kaso wala na. Then, mga microfiber towel, yung mga post natin. Then, isang silip pa. Tingin-tingin lang, pampawala ng pagod. Kahit pagod na. Glossy na siya. Hindi na siya pure gloss. Rich gloss na siya. Then, syempre, tingin muna tayo sa camera. Pakita naman natin sarili natin. So, yun. Proud na proud yan. Syempre.
Then, ito yung pinakamahirap na part, yung pagliligpit. Yan yung pinakamahirap sa akin kasi pagod ka na eh. Parang gusto mo na lang matulog. Pero wala, kailangan mong iligpit kasi ikaw din ang mahihirapan dyan. Tiyagaan lang talaga. Iba talaga pag passion mo. Pag passion mo, kahit pagod ka na, kakayanin mo talaga eh. Kasi ito na, konti lang ang pictures na nagawa ko eh. Hindi ko na kaya. So, sana may natutunan kayo o kung interesado kayo, message lang kayo sa akin para matulungan ko kayo o kung may gusto magpa-detail, andito lang ako.